Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. I feel kind of alone. I love you. Hoy, Flat, ito yung ganil. Lagi nyo tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy, Flat, lagi nyo dyan. Nasaan yung ganito? Doon na, Flat. Sana. Morning, sir. Ito po ba yung room ni Sir Lars? Opo, gusto niyo bang pumasok sa Zumba class? Opo, pwede po ba mag-enroll? Sige, punta tayo sa loob. May natin dito. Hanggang sa kabahan dito na ako talaga. Coach, start na tayo. Okay, start na tayo. Coach, yung sisyon. Start, laking take. One. Guys, stop muna. Yan guys, hindi ganyan. Hanggang class, uwi muna kayo. Ngayon si kasi yung dito. Okay, up guys. Okay lang guys, simula mo na sa back. Hindi ganyan. Suot mo katawan mo. Hindi ganyan. Alam mo, suot mo katawan mo. Coach, hindi na namin umuwi. Ay, ginagawa bang ba? Kasi nakita ko kasi ng hinawakan. Hinawakan niya ako kanina. Sumbong na tayo sa polis. Huwag natin naiiyak ko. So, paano man yan? Pabayaan mo na lang yung coach na hawakan ka? Hello guys, di ba kayo yung bago? Opo. May ginawa si coach. Oh. Gusto mo sumama sa amin? Saan? May support group kami, baka gusto mag-share ng kapatid. Okay? May mga taong ginagamit ang kanilang posisyon at otoridad para manamantala. Ang tiwala ay nagiging sandata, ang takot ay nagiging tanikala. Kadalasan, ang biktima ay nananahimik dahil sa takot, dahil sa hiya, dahil sa paniniwalang baka sila ang sisihin. Welcome dito, ligtas kayong magsalita. Lahat ng sasabihin nyo ay valid. Po, ma'am. If okay lang sir, pwede bang i-share niyo yung kwento nyo? Pwede sila muna. Sabi niya sir, inawakan daw siya ng uncle niya sa puwet at hindi siya makasigaw. So kami nakalanas kung sa natatakot tayo magsimong sa pulis kasi nahiya kami, baka makita kami ng pamilya namin. Pwede bang malaman namin sir kung anong nangyari sa'yo? Nawakan niya ma'am silang party ko kanina. Namang-isa lang kami. Hindi, no? Nakakaawa ka naman sir, huwag kang mag-alala may hindi kaming camera. Ano hindi mo sabihin na may camera doon? Sir, sa ginawa sa amin, pero pwede sana tayo. Magandang araw sa ating lahat. Kami ay narito upang talakayan ng isang seryoso at sensitibong
issue sa ating lipunan, ang pagmamolestiya. Ang pagmamolestiya ay namang hindi kanais-nais o sa pilitang paglapit, paghipo, o kilos na may sexual na intensyon ng walang pahintulot ng isang tao. Pagmamolestiya ay may malalim na epekto sa biktima. Maaaring itong magdulot ng trauma, takot at pagkawala ng tiwala sa tao. Maraming biktima na ang nakakaranas ng anxiety, depression at mababang pagtingin sa sarili. Bukod sa emosyonal na epekto, naapektuhan din ang pag-aaral, pagtatrabaho at pakikisalamuha ng biktima sa lipunan. Isa sa maling impluwensya nito ay ang paniniwala na kasalanan ng biktima. May ilang ding nagsasabi normal lamang ito o biro lang, ngunit hindi kailangang tama ang anumang kilos na walang pahintulot. Ang exposure sa maling content sa social media at kakulangan ng tamang edukasyon tungkol sa respeto at consent ay maaari ring maging dahilan. Una, mahalaga ang edukasyon tungkol sa consent at respeto sa katawan ng bawat isa. Dapat ding hikayatin ang mga biktima na magsumbong sa magulang, guro o otoridad para mabigyan sila ng proteksyon. May mga batas sa Pilipinas na nagpaprotekta sa mga bata laban sa pagmamolestiya at pang-aabusong sexual. Una, ang Republic Act No. 7610 ay nagbibigay ng espesyal na proteksyon sa mga batang wala pang 18 taong gulang laban sa anumang uri ng pang-abuso at pagsasamantala. Ikalawa, ang Republic Act No. 11648 ay nagtaas ng edad ng consent sa 16 taong gulang, ibig sabihin ang pagkikipagtalik o gawaing sexual sa batang wala pang 16 na taong gulang ay tinuturing na krimen. Mayroon din ang Republic Act No. 11930 na nagpaprotekta sa mga bata laban sa online sexual abuse at exploitation. Sa kabuuan, malinaw na may mga batas na naglalayong protektahan ng mga bata at parusahan ng mga gumagawa ng pagmamolestiya o sexual abuse. Mahalaga na alam natin ang mga batas na ito upang mapangalagaan ang ating sarili at ang iba. Paralan at komunidad ay dapat magkaroon ng malinaw na patakaran laban sa harassment at pang-aabuso. Ang katahimikan ay hindi solusyon. Ang pagprotekta sa sarili at sa iba ay responsibilidad nating lahat. Huwag natin balawalain ang anumang uri ng pang-aabuso. Kung may nakikita, naranasan, magsalita. Igalang ang hangganan ng bawat tao, ang hindi nangangahulugang hindi. Sa pamamagitan ng respeto, edukasyon, at pagkikiisa, maaari nating wakasan ang pagmamolestya. Itigil ang pagmamolestiya. Protektahan ang bawat isa, maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Trying to forget